It's a beautiful Monday morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is a program brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our very beautiful and inspiring acting governor, Baby Glenda Ong Bongao. Of course, we are being helped and supported by the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Luduca Castillo, and I'm Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the province of Albay. And welcome once again to the Ledipo Business Hour. Why are we doing this program po? We're doing this program because we want to inspire and motivate everyone watching para po kayo ay magbukas na rin ng inyong mga sariling negosyo. And sana dito nyo po sa probinsya ng Albay mapili na buksan ng inyong business. Very strategic po ang Albay. Napakaganda po ng aming location. And of course, andito yung hindi mahanap sa ibang lugar, ang napakagandang Mount Mayon. Meron din po kaming mga dagat, meron kaming very healthy na agriculture, and so lahat po kayo ay invited na magbukas dito. Napakaganda po ng probinsya ng Albay, and sana through the story of our invited guest, mas ma-inspire and ma-motivate po kayo namin lahat. So, bago ko po ipakilala sa inyo ang aming guest for today, gusto ko lamang pong malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po. Welcome once again to the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo program. Sa mga kakabukas pa lang po ng inyong mga Facebook pages and channels, isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. Of course, we're doing this because we want to be, again, an entrepreneurial hub of excellence, and we also want to be the most preferred investment area not only here in the region, sana sa buong Pilipinas, and who knows, internationally din. This is our 101st episode. So very special po ang ating guest sa umagang ito kasi we're still celebrating Women's Month. So dahil Women's Month po ngayon, March pa rin ngayon. So isa na naman pong empowered na babae ang ating guest sa araw na ito. So friends, join me in welcoming Ma'am Joy Lovely Araw. She is the owner of Salad Treats. Good morning and welcome to the program po. Good morning, ma'am. Ay, napakaganda ni ma'am. And syempre yung business niya, food business. And sa name pa lang ng kanyang business, Salad Treats. So, parang healthy options. Kaya kita naman sa katawan ni ma'am, napaka-healthy, napaka-slim, zero fat si ma'am. So, for sure, hindi lang ako ang mai-inspire ni ma'am.
today sa aming pag-uusap, kundi kayo din na mga gustong maging healthier ang lifestyle. So, excited ako sa program namin. So, ma'am, tell us about Salad Treats po. Why did you name it Salad Treats? Bakit ito yung napili mong name for the business? Thank you, ma'am. First of all, good morning to all the viewers and listeners of the Lady Po, this program. And thank you, ma'am, for inviting me to guest dito sa program niyo. And bakit Salad Treats yung naging name? Actually, nung 2020 kasi nabuo talaga si Salad Treats. And 2020. Pandemic Pandemic actually. time, oo. And then, may invitation noon sa SM, parang exhibit siya, Food Expo. So, grinab namin yung opportunity kasi bago pa lang kami. So, parang gusto namin ma-experience, tsaka magkaroon ng exposure. When you say kami, sino yung partner? Yung family ko actually. Buo family. Opo, full support. So, nung nagkaroon ng exhibit, so may offer sa amin. So, nag-go kami, grinab namin yung opportunity, and then, nung nandun na kami sa exhibit mismo, nagtanong yung organizer, ma'am, ano ang pangalan ng inyong Business. Business. And then, isip kami, sabi namin, salad yung kinikater namin. Dapat, may word na salad. Oo. So, meron kaming iba-ibang klaseng menus. So, sabi namin, treats na lang. Para at least, iba-iba siya. Iba-iba. So, nabuo si Salad Treats. Ayun, Salad Treats. So, ito pong nasalihan nyo na expo. Anong klase po ito? Kasi, obviously, hindi pa registered nung time na yun yung business. So, ano po? Parang for startups? Ano siya, ma'am? Parang food fair? Parang ganun. Food fair. Apo, na sa open SM. sa lahat na kahit small business owners Actually, pa lang. apo. Or sa bahay lang na mga nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang. Tsaka more on mga pandemic yung mga businesses na Who gave you this opportunity po? Is it DTI? No, ma'am. Parang yung organizer ng SM, na-hired ata sa SM yun, si Sir. And then, Sir Albert. And then, yun. So, nag-invite lang siya ng may mga food business. Oh, not necessarily siguro those who are naka-order registered. na siya. Tapos, nakatikman. Siguro po. So, 2020 pandemic time, binuksan mo yung business sa bahay lang. Sa bahay lang, ma'am. Walang physical store, walang bahay. Puro So, online. Online. So, may page ka lang nun, tapos you advertise on your Facebook ba ito? Facebook page, and then nagsi-order na hanggang kumalat na merong masarap na salad sa Legazpi. Kaya ikaw ay na-invite dito sa SM. And sa SM mo naisip yung pangalan na Salad Treats. Yes, ma'am. Good thing, nung niregister mo yung business, na-approve naman. Apo. DTI yung name. Apo, na-approve naman. Actually, at wala pang kapareho. Actually, ma'am, ang registered namin talaga, ang business name is Jolax Food House. Jolax Food House, oo. Tapos, matagal na kasi yun, 2013 pa yung business. Meron na. Opo, may existing na. May existing na. Parang catering siya noon. Who owned it? Parents. Jolax Food House. Opo. Yun So, talaga meron yung silang nakaregister. physical area, may sa may ano lang, ma'am, resto. sa office noon. Sa office, Sa isang oo. bank. Bank. Opo. Then, yun, may canteen kami noon. Canteen Opo. sa loob ng bank. Tapos, doon, nagpa-register sila sa DTI. And then, BIR registered din yung Jolax Food House. I see. So, kaya merong salad. So, pinangalanan nyo na lang yung salad na in-offer as Salad Treats. Pero registered na yung business. I see. Okay. So, hindi na nagpa-double register. Hindi na, ma'am. I see. Okay. Ginamit na namin Ginamit siya. na yung Kasi business name. existing Kasi na siya. existing. I see. Okay. So, yun pala yun. Ayan. So, parang isa lang sa siniserve ni Jolax itong Salad Treats. Ayun. Very clear. Ayan. So, ang galing. Binumpisa ng pandemic. And bakit, syempre si parents yung may-ari ng business, no? Ikaw bilang anak, bakit pinasok mo din yung food business? Actually, ma'am, noon, working ako talaga. Employed ako. Sa Manila ako noon, bago mag-pandemic. And then, di ba, nag-lockdown nung March. So, parang pinauwi lahat. So, umuwi ako from Manila. Tapos nag-work from home na lang ako sa bahay. Oh my God, ang lala naman nun, pinauwi lahat. Hindi man lang... Kasi pina-work from home kami. Kasi diba, ano yun, pandemic. Ano yung work mo nun, ma'am? Sa non-government organization. NGO, oo. Yun, so umuwi ako, tapos nag-work from home. And then, parang, sabi ko, lahat ngayon, ang online deliveries.
So, Doon pati yung- actually parang lumakas yung mga Opo. businesses na Actually, online. yung pabili, pasabay, Yeah. naging in yun. Oo. Tapos yung mga food groups online, Mhm. so nandun din siya. Mhm. Lahat online, food, groceries, Mhm. medicines. Kasi nga, Yeah. lahat takot lumabas eh. Yes. Tapos, sabi ko, what if mag-open ako ng isang store na mag-offer ng fresh salads? Mhm. So, sabi ko, sige nga, itry natin. Kasi natakot lahat ng tao noon Apo. at gusto nila magbagong buhay at kumain ng mas healthy na pagkain. Opo, talaga. Mhm. Kasi kailangan ma-boost yung immune system mo Tama. Kasi Oo. bawal kang magkasakit eh. Yes. So, September 2020, nabuo si Salad Treats. Mhm. So, ang in-offer lang namin noon is 2 pa lang na menus. Fruity Cassie salad, tsaka Sweet Cassandra salad. Wow. So, Sino ito? Itong Fruity Cassie tsaka Sweet Cassandra, actually, galing siya sa name ng daughter ko. I see. Para at least original siya, na own ko talaga siya. Oo. So, yun dun siya nabuo. Fruity 2 pa Cassie, lang. Cassandra. Oo, diba? Apo. Oo. And then, meron din kaming sarili naming dressing. Mhm. Kasi, syempre, marami yung, kahit sino pwedeng gumawa ng salad. Dressing, oo. Except the dressing. Yes, Bibili doon ka. nagkakatalo. Apo. So, yun, meron kaming homemade dressings na ginawa noon. Ay, grabe. And then, naging patok naman siya actually. Fan na fan ako ng salad. Ako'y natatakam na naman dito sa mga pinopost ni Sir Chad dito. Oh. Ay, grabe. Chicken macaroni salad wrap. Oh, Diyos ko, lahat ng favorite ko makikita ko dito sa screen. Gugutuin tayo ni ma'am. Wow, what's that? Mango. Apo, Salad mango salad rolls. rolls. Apo. Ito yung parang Vietnamese rice paper. Apo, naka-wrap siya sa Oo. rice paper. And ang dami niyang dips. Opo, ma'am, iba-iba. Ano po Homemade yung mga dressings yan? Oo. yung mga Marami kaming dressing ngayon. Ang pair sa salad rolls. mustard ba tsaka- yung isang yun? Opo, honey Oo, mustard yung honey sa mustard, favorite ko gitna. yan. Opo, Oo. meron kaming peanut butter dip. Wow! Tsaka yung yellow is yung mango dip. Oh my Fresh God! mango siya, ma'am. Oh my God, And ang sarap then, meron yan. kaming garlic mayo dip. Oh my sesame God. dip. So, yung 4 na dips na yan, kasama sa isang platter na order? Yes po. Pagka ang in-order mo is Grabe. 30 pieces. 30 So, bibigyan pieces. din namin kayo ng 4 na iba-iba. Pwedeng your choice yung sauce nyo. Oh my Para God. ma-enjoy Ay, nyo. hindi. Order ko yung 4, syempre. Gusto ko matikman yan lahat. Opo. So, magkano po yung ganitong platter? Yan, ma'am, na 30 pieces na mango salad rolls, 850, ma'am. 850. 30 Opo. pieces. Affordable. Opo. Ang dami na makakakain nito. Opo, tsaka Oo. ang isa kasi niyan, ma'am, busog ka na. O Yes. dalawa, busog ka na. Oo, kasi, fiber eh. opo, siksik Mm-mm. naman siya ng vegetables and fruit. Wow, grabe. Pwedeng mango, yung gusto mo. Pwedeng iba-ibang flavors. Depende sa in-offer namin. I see. Ito naman, bacon and cheese salad. Oh 25 my God, pieces. nakakagutom. Si John. Favorite din niya yan na ano. Ang yan pinipair stuff. namin dyan, ma'am, is Oo. yung cheesy dip. Kasi Oo. bacon and cheese na siya at the same Oo. time. Mas gusto namin malasahan nyo pa ng maigi yung cheese. Grabe. So, grabe, no? Sabi nga, ang pagbibusiness daw, yung makakaisip ka at makakagawa ka ng isang business base sa kung ano yung need ng mga tao. Actually daw, para makagawa ka ng isang negosyo na patok, mag-observe ka daw kung ano yung problema sa paligid mo. At kung yung business mo ang makakasolve sa problema sa paligid mo, asahan mo na magiging okay yung business mo. Kasi lahat naman ng consumers, nagko-consume tayo na kung ano yung need natin. So, nung panahon ng pandemic, need ng tao ng healthier options, need ng tao maging healthy, yung pamumuhay nila, yung pagkain nila. Kaya pinanganak itong salad treats. Ang galing naman. Okay. So, yun nga, ano yung background mo dati? Ano yung course mo? Ano yung naging first job mo o yung mga trabaho mo dati bago ka pumasok dito sa business? Iba-iba, ma'am, kasi graduate ako ng accountancy sa Divine, so medyo malayo. Pero medyo Nagagamit. malapit na din kasi Oo. business Oo. course. So, yun, accountancy graduate ako, pero hindi ako CPA, hindi pinalad. Siguro hindi para sa akin yung title, yung license. Anyway, iba-iba, nag-work ako sa government, nag-private industry ako,
and then non-government, Mm-mm. and then yung last ko is international Wow. agency company. Very nice. Apo. Okay. Bago ako nag-full-time. So, corporate ka talaga dati. Opo. Yes, Oo, ma'am. nagtatrabaho siya si ma'am. Tapos, ito, paano mo na love yung pagninegosyo at hindi mo na naisipang bumalik sa iyong corporate life? Actually, ma'am, meron kasing, nung nag-work ako sa Manila, meron doon na isang store na parang naintriga ako eh. Sabi ko, ano kaya itong store na maraming bumibili? So, syempre, nag-ano ka din na, itry ko nga. Research, oo. Ako, nag-try ako, tinikman ko. So, sabi ko, ang ino-offer pala nila is yung main lettuce na ingredient nila. Tapos, iba-iba yung topping. So, sabi ko, itry ko nga siya. Siguro after work noon, yun yung dinner ko. So, lahat ng flavors nila sa menu, Tinikman mo. tinikman ko isa-isa. Tapos, iba-iba din yung dressing nila. Tapos, aside doon sa salad na in-offer nila, meron din silang sandwiches and then smoothies. So, sabi ko, okay na siyang dinner kasi mabigat. Kasi, syempre, pagod ka na sa work. So, parang gusto mo, light meal ka na lang eh, kasi Right. gabi. So, sabi ko, sige, try ko. Tapos, nung na-try ko na siya, sabi ko, magkakaroon din ako nito. Gagawa ako nito sa Minanifest mo Legazpi. talaga. Oo. So, sabi ko, gagawa ako nito ng sarili ko. Pero, syempre, yung i-own ko siya, parang guide ko na lang yung store na pinupuntahan ko. Yun nga. So, Lagi yun, nating, nabuo si Salad Treats talaga. oo, lagi natin binabanggit dito sa ating program na yung pagdating sa negosyo, okay yung copy-paste. May nakita kang magandang idea sa iba and kapag naging passionate ka din dun sa ginagawa ng iba at parehas mo, parehas ikaw at saka yung may-ari ng store na yun, parehas gustong gawin itong bagay na ito, na-excite ka, may na-spark na passion, umpisahan mo na, di ba ma'am? Apo. O, walang masamang manggaya, basta kaya mong panindigan yon. Ayan. So, di ba, nasa corporate life ka nga, meron kang tapos, yun nga, may nag-spark sa'yo na passion to do the healthier food options sa salad. And then, paano mo siya inumpisahan? Magkano yung initial capital mo? Doon, ma'am, kasi salad lover ako eh. Tapos sabi ko, Medyo mahal din ang mga gulay, Opo. ha? Lalo ang lettuce, hindi Opo. madali. Oo. actually, yung ingredients namin, fresh from Baguio talaga. So, gumawa ako ng, parang nakipag-partner ako sa owner ng truck mismo. Para at least, galing mismo sa Baguio. Nice. Yung mga ingredients namin. So, yun, nakakuha ako ng partner sa market. So, every time na may bumababa, so, mini-message ako na, ma'am, available. So, Oh my ang kinukuha God, oo. namin noon, ang kinukuha ko lang per kilo. Kasi kakasimula pa lang. Ngayon, per box na kami. Wow, Tapos, nice. fresh from Baguio talaga siya. Yung lettuce kasi ginagamit namin is yung iceberg. Iceberg. Tsaka green ice lettuce. Hindi yun mapait. Masarap na variety Opo, crispy ng kasi lettuce. siya. Crispy. Tsaka hindi Opo, mapait. hindi Walang siya mapait. aftertaste. Yes, ma'am. Ako Opo. gusto ko rin yung iceberg eh. Okay. So, may partner ka from Baguio. Medyo pricey pa ito kasi yung pagdala pa nung lettuce from Baguio to Legazpi. Opo. Oo. So, hindi ka naman natatalo doon na may ganun Ano lang, pa. ma'am, hindi naman kasi maiwasan yung Kailangan talaga. mm-mm. Kasi iba-iba din ang quality ng lettuce. Opo. Merong lettuce na maganda tingnan pero pag kinain mo may pait. Opo. Tsaka challenge sa amin pagka maulan sa Baguio. May, halimbawa, yung weather condition is hindi maganda. So, ang lettuce na binababa, Affected din yung lusaw. lettuce. Oo. Opo. So, Madali yun. magtubig ang dahon ng Opo. lettuce. So, Tsaka ano siya sa temperature, di ba? Super opo. sensitive. Yun yung medyo challenge sa amin. Tama. Pagka- Na-imagine ko. Opo. Salad Oo. Kahit yung ref mo, kailangan yung Opo. temperature saktong-sakto. So, ito yung mga natutunan mo at inaral mo as part of the challenge of the business. Pero initially, magkano yung nilabas mong capital? Yung unang-unang Yung ma'am, siguro Capital mo. more or less 20,000 siya kasi from ingredients yung materials, direct materials, plus yung mga packaging, Containers, oo. and then yung ingredients doon sa sauce. Kasi ginagawa yung sauce namin eh. Homemade talaga siya. So, hindi mo siya mahanap sa groceries na ganito. Halimbawa, mango dip, wala siya doon. Tama. Halimbawa, garlic mayo dip,
wala din siya doon. Pero merong ibang... Ito din yung mga dips and sauces na mas masarap kapag freshly made. Freshly made siya. Oo, kasi yung mga nabibili natin ng mga nasa bote, iba rin yung quality ng freshly blended and freshly made na mga sauce. Ayan. So, yung naging tatak ni Salad Treats talaga. Yung sauce, tsaka yung quality ng veggies na nilalagay. Ako naman, as a consumer, yun yung hahanapin ko. Yung quality ng veggies, kung fresh ba yung vegetables, tsaka kung crispy ba siya, plus, syempre, yung quality ng veggies, kung fresh ba yung vegetables, tsaka kung crispy ba siya, plus, syempre, yung sauce. Okay. Important sa amin talaga yung ano quality. Ito? Garlic marble potato salad. Ay, nako, napakasarap nito. Paano mo po napapadikit sa potato marble yung mga parang nilalagay mo na ingredients? Yun yung challenge sa potato marble. Gumagawa din ako niya. Pero yun nga, hindi masyadong nadikit yung ingredients. Dry mo siyang nilalagay. Oo. Parang sarap. Meron lang kaming toppings, ma'am, na garlic tsaka parsley. Parsley. Para inviting siya. Ang sarap nga. Ano yung dip nitong garlic marble potato? Garlic mayo, ma'am, or creamy white. Yun yung pair, best pair. Pero itong medyo orange yung color, mayo magic siya. Mayo magic. May mga parang own version namin ng Thousand Island. I see. Mayo magic. Grabe. So kapag sa mga taong gusto na magbagong buhay, yung mga gusto nang iwanan ng mga junk foods, ang mga pasta, mga starchy food at gusto nang maging mas healthy, kagaya ni napakaganda ng katawan ni Ma. So, go to healthier option and choose Salad Treats. Panimula sa inyong mga pagbabagong buhay sa pagkain. Ayun. So, 2020. So, 4 years na ang business. Ma'am. 4 years Talagang nung inumpisahan mo siya with a 20,000 pesos na puhunan, nagtuloy-tuloy na siya. Yes, so, ma'am. paano mo inumpisahan yung business? Okay, so I have 20,000. I know how to make a good salad. Paano mo siya minarket ngayon? Mahirap kasi, ma'am. Actually, mahirap talaga mag-umpisa na talagang fresh from scratch. Na hindi ka pa kilala. Mahirap talaga yun. Ang ginawa ko noon, meron akong mga friends, closest friends. So, in-offer ko muna sa kanila. So, sabi ko, try nyo itong salad. Tapos, meron kaming sariling dressing. So, yun, nagustuhan naman nila. And from there on, in-offer din nila sa mga office mates. Tapos, meron na akong mga orders online. And then, ako pa noon yung nag-deliver. Kasi wala pa akong riders nun eh. So, ako talaga personally, with minimal charge lang ng delivery fee. And then, after nun, so, meron na kaming laging customer. So, sabi ko, palawakin natin yung market. So, nag-join ako sa mga food groups online. Galing, Yung mga food service sa Albay, Happy Tummy. Yan, talagang pinasok namin yung Salad Treats. And then, nag-join din kami sa Food Panda and Grab Food. So, para mas mapalapit siya sa market. So, pumasok kami. Since complete naman kami sa mga documents, so mabilis kaming nakapasok sa online food deliveries. Ang galing. Okay, so registered na rin kasi. Iba nga lang yung name sa parents. Pero pwede naman nagsosyo ko na sa kanila. And nagsarili Salad Treats. So wala ka rin ba, ma'am, plano na iparegister na rin ito sa pangalan ng mo na talaga Salad Treats para... Pero hindi kasi parang okay na yun na okay naman. So, very nice. Ang galing-galing. So, sumikat si Salad Treats dahil mas marami ang nakatikim at nakatry at sila na mismo ay naging repeat customers ni ma'am. At sila na yung nag-promote ng Salad Treats sa kanilang mga kakilala. Ayan. Kasi oo nga naman, number 1 yun sa food business. Once you try it, you love the taste, and hahanap-hanapin mo, lalo yung mga ganitong klase ng salad kasi hindi ito available always and everyday sa lahat ng stores. Kasi ang hirap nga nung ingredients, lalong fresh, kailangan fresh lagi. So, paano mo napatagal yung business ng 4 na taon na ganito nga yung challenge? Yung mga ingredients na ginagamit mo is na
fresh, inaangkat mo pa. Paano mo, or meron ka bang mga naging innovation sa business mo? Nakapag-try ka na ba ng mga local producers ng lettuce, or na-try mo ba yung hydroponics, yung mga ganon, para hindi ka nakukuha sa iba, ikaw na mismo mag-grow ng lettuce? Dapat pala natin to si ma'am sa hydroponics ang apaw. May ganun po kasi dyan sa dati, dyan sa apaw, yung Provincial Agriculture Office. Apo. Nagpapatrain sila ng hydroponics. So, try mo na po ba yun? Na-try ko na siya, ma'am, nung pangit yung deliveries ng lettuce kasi nga due to weather condition. So kulang yung supply. So we decided na mag-try or mag-shift muna sa hydroponics. Na-compare namin, okay naman siya, kaya lang kung sa parang hindi siya ganun kasarap. Iba pa rin kasi yung lasa nung Baguio, like yung iceberg. So yung crispiness niya talaga. Oo, napansin ko rin yun sa mga nabibili natin sa market na naka-hydroponics. Maganda, pero hindi crispy masyado. Tama, oo. Tsaka okay naman siya, ma'am, nagamit din namin. Tsaka pag may rolls kami noon, na talagang ang pangit ng green ice lettuce. So, nag-shift kami sa hydroponics. So, at least meron ka ng option. Meron ka ng ready na nandyan. Paano ka natuto ng hydroponics? Bumibili lang ako, may mga partner din akong mga nakakausap na mura yung bigay. So, yun. So, hindi ka na magpapagod na magpagkakpa ng Pero may friend kasi ako dito sa PGE, nagbebenta rin siya ng salad. Inaral niya talaga yung hydroponics, and yun, meron na siyang farm na maliit. Doon niya talaga kinukuha din. Yung, kasi tinuturuan naman din dyan sa apaw kung paano rin gawing siguro crispy, crunchy. Kasi pag umorder ako sa kanya ng salad, maganda naman yung quality. Who knows, di ba? Pwede na, pwede natin i-consider. Ililista natin si ma'am. Pag merong pa-hydroponics training si i-invite natin si ma'am. Sure. Pwede tayo magpa-hydroponics, no? Ayan. So, ayun. Iba rin kasi, nagkakatalo sa quality ng dahon ng lettuce. Ayun. So, masasabi mo ba na nag-risk ka ng malaki? Kasi for sure, sa mga nabanggit mo dati na mga trabaho mo, maganda na yung kita mo doon. Pero, ni-risk mo yun para maging isang negosyante. So, worth ba yung risk? Yes, ma'am. Parang kino-consider ko yung sarili ko na I am a risk taker. Kasi para sa akin, kung hindi ka magre-risk, hindi mo malalaman na magsasucceed ka. So, marami kang lessons na ma-learn along the way. And masasabi mo talagang mag-risk taker. Risk taker ka, and worth it yung risk na iniwan mo yung iyong mga magagandang trabaho dati at nag-full-time ka dito sa business. Oo. So, ibig sabihin, maganda ang kita ni ma'am ngayon sa business niyang ito. So, ito naman, food. So, ibig sabihin, necessity siya. So, kung may mga gusto maging healthy ang lifestyle, bibili at bibili sa'yo araw-araw. Diba? So, part ba ng marketing and promotion mo yung pagbigay ng mga benefits ng pagkain ng healthy o yung pag-promote ng healthy living, kailangan ba ganon para mas mapabili mo sila nitong product? May mga ginagawa ka rin bang ganong marketing strategies? Siguro, ma'am, ang isa sa kino-quote namin lagi sa mga post namin is yung once na nag-order ka sa amin, parang yung slogan na ginagamit namin is because nothing tastes as good as salad treats. So, pagka na-try mo yung salad namin, iba talaga siya kung i-compare mo sa yung ready-made na sa groceries. So, para sa amin, pagka na-try mo to, sure na babalik ka. I see. Okay. Ano yun ulit? Ulitin natin yung yung slogan tagline nila, slogan nila. Ano yun? Because nothing tastes as good as salad treats. Okay. Very confident. Nothing taste as good as salad treats. With confidence yun. Ibig sabihin talagang very confident si ma'am sa sarap ng kanyang produkto. Ayan. So, kasi di mo naman gagamitin yung slogan or tagline kung talagang wala kang believe sa sarili mong product. Ayan. So, how much of a risk taker are you, ma'am? Anong klaseng mga risk ang ginagawa mo para nga
tumagal ng ganito ang negosyo mo? Siguro ma'am, para sa akin, focus ka lang sa passion mo, and then maging flexible and mag-adapt sa changes. Kasi wala namang permanent dito sa mundo except change. And then another is dapat focus ka lang talaga sa goal mo and sa mission ng iyong company. And then hindi nawawala dyan yung pag-celebrate ng small wins. Small wins. So, hindi mo na kailangan mag-antay ng mga bigger wins. Pagka merong small wins, i-celebrate mo na. Yun, para mas ma-inspire ka. Okay. So, parang kahit konti lang na improvement sa sales or mas dumami yung bumibili ngayong araw na to o itong buwan na to, may angat sa sales, i-celebrate mo na daw yun, sabi ni ma'am. Para, yun ba yung way mo para ma-motivate ka lalo na Yes, ma'am. lalo ka ma-inspire na i-push pa yung kung ano man yung ginagawa mo sa business. Ayan. So, sabi nga nila, when you risk sa business, dapat daw, hindi basta-basta risk. So, inaaral mo rin, kunyari ikaw, food business. So, kailangan may knowledge ka doon. O ikaw ba yung tipong, alam ko masarap ako gumawa, bilib ako dito sa ibibenta ko, edi go ko na to. O ikaw yung tipong, hindi, aaralin ko to, I will check on like the resources first, yung funding, yung paano ba yung tamang presentation para mas appealing. Ikaw ba ay inaral mo muna siya bago ka talagang nag-full blast dito sa business? Yes ma'am. Pati yung mga umpisa sa menus namin, talagang lahat yung pinag-aralan. Kung ano yung mga ilalagay na toppings, and then kung ano yung pair na dressing na gagamitin. So lahat yun inaral. And then including yung packaging, kasi important yun eh. Kasi pag nakita mo pa lang, kung maganda yung presentation mo, at the same time, masarap, so full pack na talaga siya. I see. And at the same time, dapat malinis. Yung pag-prepare kasi for me, number one yun. Tsaka yung quality. So, open kami sa feedback ng mga customers. Dapat na-meet ko na pala to si ma'am dati pa. Kasi syempre, kailangan niya ng mga food tasters at mga food critics. Dapat na-meet ko na si ma'am noon. So, sino po yung mga nag-act as your food critics nung mga times na parang sinusubukan mo pa lang yung mix and match ng veggies and fruits? Yung family ko, of course. Swerte na family ni ma'am. Di ba? So, sila muna yung nagko-comment kasi important sa mga nasa food business yung comments and suggestions ng mga nagko-consume ng products mo. So, si ma'am, family muna. Ayan. Speaking of, how important is it to you yung mga sinasabi ng mga nagko-comment sa food na ino-offer mo? Sa amin kasi yung feedback kasi important. So parang yun yung motivation namin, and at the same time nag-i-inspire sa amin para mas mag-improve pa sa in-offer namin. Okay. So may mga negative feedbacks, may positive feedbacks, hindi naman kasi maiiwasan yun. Because we cannot please everyone or everybody. So, how do you handle it? Kunyari may nagreklamo, paano mo siya hina-handle naman? Ina-address naman namin siya. Minsan, nag-offer kami ng, of course, mag-apologize ka muna. And then, mag-offer na lang kami ng halimbawa discount or kung ano yung in-order niya, uulitin na lang namin, napapadala na lang kami ulit. For free na yun. Pati delivery, for free na lang. Para at least makabawi kami dun sa naranasan niya. I see. Pero paano nyo naman yun chine-check? Yung legit ba yung reklamo o gusto lang makalibre na umulit-ulit ng order? Kasi minsan, di ba, may mga abusado ganun, ako magreklamo ko para maka-free ako. So, wag tayong ganun sa mga consumers. Maawa tayo sa mga business owners na nagsusumikap. So, bina-validate nyo ba yung mga reklamo? Opo, ma'am. And kasi nasa online deliveries kami, nasa online app like Foodpanda tsaka GrabFood. May mga reviews din doon na may good, may bad. Pero chine-check naman namin na legit ito kasi nag-order ito si ganito, si ganyan. So sige, bawi tayo. Okay, may sample dito si ma'am na may dala si ma'am. Papakita sa inyo. Ayan. So ano pong tawag dito, ma'am?
Bestseller siya, ma'am. Kani Mango Salad Rolls. Kani Mango Salad Roll. Ay, Apo. nakikita sa Combination siya ng veggies, fruit, tsaka yung crab sticks. Ayan. Apo. So, dito, 6 na rolls. Apo, solo order siya, ma'am. Napakaganda. Sana mas nakikita pa nila. Ayan. Meron siyang toppings na nuts. And then, nasa loob na yung dip niya, yung peanut butter dip. Peanut butter dip. So, ganito po siya kalaki. And then, kitang-kita mo na malaki yung ng mango. At malaki din yung slice ng crab sticks. Apo. And siksik na siksik yung lettuce. And very madami yung kanyang dip or sauce. Ayan. Very generous siya dito sa kanyang dip. Kasi minsan, ang laki nung lagay ng dip. Yung dip gaganyan lang yung laman. Ito, punong-puno po ng laman yung kanyang sauce or dip. So, magkano po yung ganito? 190, ma'am. 6 pieces na siya. Oh my God, naamoy ko ang bango. 190, 6 pieces na. So, napaka-healthy nito. Pwede mo na itong gawing lunch and dinner. Apo. 3 for lunch, 3 for dinner. Oh, kung di ka pa niyan sumeksi o gumanda ang katawan, ewan ko na lang. Oh, di ba? Oh, yung 3 gawin mo lunch, yung 3 dinner mo na. Oh, papayat ka talaga. And ito po, ano ito? Ano po ito? Grilled chicken and grapes, ma'am. Own version din namin. Oh my God, Meron naamoy siyang ko ulit ang Parmesan bango-bango. Grabe. And may kasama siya. Apo, sesame dressing. Sesame dressing. Magkano naman po ang ganito? 200, ma'am. 200. Pero ang bigat. Opo. And punong-puno. Opo. So ulit, kung gusto mo ulit mag-diet, ito, hatiin mo, lunch and dinner. Kung di ka Bestseller pa. din siya, ma'am. Ayan, Grilled chicken pumayat and grapes. dyan. Opo. And may protein. So hindi, Balance. balance talaga. Kompleto na may protein, may cheese, may egg to. Siyempre yung may egg na to. So, napaka-healthy. Ayan. So, yung mga gusto magpapayat, yung mga gustong mabawasan ng sakit o mawalan ng sakit dyan, go to healthier salad options like this. Ayan. So, ang sarap. Ayan po. So, paano ka po nila makokontak, ma'am? Meron kami, ma'am, na Facebook page, Salad Treats Legazpi Branch. And then, pwede rin kayong mag-contact sa amin through cellphone number. Sabihin ko ba, ma'am? Yes, please. 0917-551-7270. Ayan. So, Facebook. For now po, sa Facebook lang muna po kayo. Yes, ma'am. Wala pa kayong store or resto? Soon, ma'am. Actually, Soon. nag-start na kami kasi maraming nagre-request ng dine-in. So, stay put lang kayo. Malapit na. Malapit na. Ayan. Okay. So, imagine ko, parang ang ganda-ganda ng gagawin ni ma'am na, na resto. So, ito nga, meron si ma'am ditong dala na mga pick a dip. Pick a dip. So, kapag nag-order ka ng salad, pwede ka palang mag-order ng dip na gusto mo. So, creamy sesame dip. Uy, parang gusto ko rin to. Balsamic vinegar dressing, mayo magic dressing, sweet chili, paano ba to? Vinaigrette. Ayan. Dressing. Mango dip, hoisin peanut butter dip, grabe, lemon dressing, honey mustard, cheddar cheese, garlic mayo dip, and creamy white dressing. Wow, ang dami-daming choices sa dip. May ilalabas pa kami, ma'am, ng mga dressing. Meron pa. Opo. Oo. So, dito pa lang, kung titikman mo to isa-isa, wow, ilang orders na to. Di ba? Ang galing. And marami pang dito si ma'am. Meron din siyang pa-smoothie. All fresh yan. Classic lettuce smoothie. Something new for me. Hindi pa ako nakatikim ng ganito. Kayo ba? Nakatikim na kayo? Na lettuce, ginawang smoothie. Ikaw, Kuya Jan. Healthy yan to si Kuya Jan eh. Nakatikim ka na ng lettuce? Ako hindi pa. Zucchini magic. Ikaw. Hindi pa na-try ni Jan. Ako, bago sa akin lahat ito na pwede parang gawing smoothie ang lettuce and zucchini. Wow! And of course, the usual na mga combination ng mga fruits. Pero yung lettuce tsaka zucchini na smoothie, parang bago yun. And wala pang 100 pesos po ang kanilang mga smoothie, fruit juices, and fruit shakes. Very affordable. Ang husay. So, sabi dito, pwede rin, ito, nag-work pa po ba itong number na to? Hindi na, ma'am. Hindi na.
So, ayan, 75 pesos, 85, 95 ang pinakamahal. Hindi nga mahal yung 95 sa ganito ka-healthy. Kasi o-order ka nung mga, na, ma-upset ka lang pag in-order mo kasi powder yung ginamit. Opo, kami, Ayoko po fresh. nun. Opo. Gusto ko yung mga fresh ingredients, di ba? Opo. Parang yung iba kasi ganito ang price, pero pag tinikman mo, ay, powder lang yung ginamit. Ito talaga fresh Apo, ma'am. na mga fruits and vegetables. Okay. So, titingnan ko lang sandali itong menu ni ma'am. Kasi gaya nga nasabi ko dito, lahat po kami dito on the spot. Ayan. So, Vietnamese spring roll flavors. Ang dami-dami flavors dito. And ang 6 pieces niya, it only ranges from 190 to 210. Depende lang sa May flavors. solo platter din siya. And then salad wraps. On-the-go salad. Ang ganda ng on-the-go salad ni ma'am. Nasa parang malaking baso. Apo, nasa baso siya. So, parang ang sarap kainin, no? Nasa baso, tapos titinudarin mo lang ng ganun. Opo. Ang husay. So, on-the-go salad, chick and marble salad. Chickalicious. Ayan, mga ano lang. Anak. Alak mo, ayan. Luis. Sweet Cassandra salad. And Kanikasi salad. And ang dami pang salads. And it's only for 109 pesos. And malaking glass na po yun ang sada. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo. So, meron ding affordable. Apo, kung medyo nagtitipid Medyo- yung customer. Medyo nagtitipid, 65 pesos. May healthy na Apo, sa nag-a-adjust office. naman kami. Sa Kung office, ano. mag-o-order tayo nito one time. Lahat tayo kakain ng healthy, 65 pesos only. Wala pa dyan, ma'am, yung mga customized salad namin. Yung mismong si customer, yung magre-request kung anong gusto Kung anong niyang gusto ilagay. niyang ilagay sa salad. So, very, sila. Meron din kami meal, oo. salad meal na may rice. Salad meal na mag-rice. Yung mga paumpisa pa lang na hindi ma-let go ang rice habang gusto mag-start ng healthy living. Opo. Mag-umpisa sa pasalad with rice ni ma'am. Ay, Opo. napakagaling. Saka meron din kami mga bento Oo. na ino-offer. Bento. Tatluhan, dalawahan. Pero yung bento kasi, yun yung mga in-order sa amin ng, halimbawa, magde-defense, yung mga estudyante. So, gusto nila, merong sandwich at the same time may fruits, at the same time may rolls. Para So, nga naman mabigat maging siya. sharp ang kanilang minds at maging mas matalino. Ayan. Okay, so may fruit din. Opo. Solo, medium, and large. Wow. So, very perfect talaga to sa mga gusto ng mag-umpisang mag-healthy living. Yung mga nagja-jogging dyan, kasi marami kaming nakakasabay dyan na nagpa-jogging, sabayan nyo na rin po ng pagkain ng healthy. Kasi sayang naman yung pagja-jogging pagkatapos diretso sa fast food. O, di ba? Dapat may ready salad na pag-uwi para yun yung kakainin nyo. Ayan. So, dito sa pagbi-business, di ba? Sabi nga nila, may mga learnings. Ano yung biggest learnings mo sa pagpapatakbo ng negosyo ngayong business owner ka na? Siguro sa akin, hindi naman kasi nawawala yung mga struggles, challenges, and trials na talagang madadaanan mo along the way. But still, you just have to go with the flow and move forward kung ano man yung mangyari. Ayan. Learnings na Go lang. with the flow lang. Oo. Anong pwede mong sabihin sa mga would-be business owners, yung mga gusto na rin magbukas ng negosyo pero parang medyo takot pa sila or parang nagdadalawang isip pa. Ano po yung mga advice as a business owner? Syempre, may mga natutunan ka na at anong advice ang pwede mong ibigay sa kanila? Siguro ma'am, first is resilience. Stay focused ka lang sa kung ano yung gusto mo and move forward pagka may mga challenges along the way. And then, Huwag magpapapekto masyado, huwag dinidibdib yung mga hirap sa business. Oo. And then, continue to be creative and innovate kasi yun naman yung dito sa mundo, dapat talagang ready ka sa change and mag-adapt ka rin sa changes. Innovate. Baguhin mo din Opo. yung mga nakakasanayan mo para mas magustuhan ka. Yes na. And then, risk taker or risk taking. Kumbaga, lagi ka lang mag-risk, pero syempre, pag-iisipan mo, pagplanuhan. Calculated Opo. ang galaw. Oo. Yes. And then, focus ka lang sa vision, mission, and goal mo para at least alam mo yung kung saan papunta. And then, dapat kung may tao ka, marunong ka maging leader ba? Leadership
And syempre, yung tao kasi na susunod sa iyo Oo. Pero in a nice way dapat. Naging Ayun. isang leader ka, hindi isang boss. Okay. So And you then, lead. Apo. And then? Hindi nawawala dapat yung determination, yung passion mo syempre, and then yung work ethic. Ayan. And lastly, yung networking skills mo dapat hindi rin mawawala kasi kailangan mo din yung tulong kumbaga or yung market mo. Ayan. Okay. So, ang dami ni ma'am na tips para sa inyong lahat para mas maging matatag at lalong maging successful ang business. So, andun yung pag-handle ng tao. Sabi ni ma'am, be innovative, be resilient, at kung ano-ano pa. Ang dami nun. Sana, pwede nyo naman i-rewind ito ng i-rewind at ilista nyo yung lahat ng sinabi ni ma'am kasi kahit ilang beses nyo itong panoorin ng aming program, pwedeng-pwede. And, of course, we're promoting Albay business owners. So, dahil dyan, ipakita natin ang pagmamahal sa mga kapwa albayano natin sa pamamagitan ng pag-share po ng aming programa sa inyong mga Facebook pages and walls. Sa pag-share po ninyo, natulungan natin sila na mag-market ng kanilang business ng libre. So, please show them love, show them support, and i-share nyo po ang aming program para mas maraming makaalam na meron ng ganitong masarap na healthier option na salad treats na available na for everyone here in Legazpi, and pwede rin mag-deliver si na ma'am. Ayan. So, sige na, click nyo na po, share. Ayan, okay. So, dahil si ma'am ay nag-join sa amin dito sa aming programa, she will also be a part of our trade fair, and libreng-libre po ito ma'am, itong inyong pag-guest dito sa amin. You will also be featured in the Ledipo Business Magazine na ipapublish namin soon. And if we have trainings and seminars for business owners, mapaprioritize din po kayo. So, sa mga business owners po dyan, as long as you have Mayor's Permit, BTI, BIR, compliant po kayo, you're welcome to be our guest here sa Ledipo Business Hour, and we will wholeheartedly promote your businesses for free. Ayan. Tulong po yan ng Ledipo Office and Provincial Government of Albay sa mga negosyante na nandito sa atin. And parang pa-thank you na din na dito nyo sa Albay na piling magbukas ng negosyo. Ayan. So, thank you so much, ma'am. Bitin na ako sa isang oras nating chikahan. Marami pa sana kung gusto nyo tanong kay ma'am. Kaya lang, 1 hour lang ang aming program. Pwede bumalik si ma'am, para mag-promote kung meron siya mga bagong ventures ulit in the future. So, maraming salamat po. I know you're very busy, but you opted to be with us for 1 hour. So, thank you. And Thank you. kung may pasalamatan ka, ma'am, this is your chance po. Thank you sa mga supporters, followers ng Salad Treat. Sana po nandiyan pa rin kayo sa amin, maaasahan namin kayo. And sigurado kami na lahat ng ino-offer namin is freshly made, and abangan nyo yung mga ilalabas pa naming menus and yung dine-in namin soon. Ayan, okay. So, Salad Treats on Facebook, and call them on 0917-551-7270. They do deliveries. Pwede kayo mag-order online. So, ayan. Thank you so much. Maraming salamat po. Of course, to Attorney Mary Ludu Castillo for allowing us to use this beautiful studio, to Sir Richard Bobis, to Regina who invited you to be a guest here at our program, and sa lahat po sa inyo na nanood sa aking Facebook Live. Thank you so much, and see you again on Wednesday. Siguro last episode po namin muna pansamantala yung sa Wednesday kasi mag-stop kami during the election or campaign period para wala kami ma-violate na kahit anong rules. Para sigurado po kami. Pero for sure, babalik po kami after ng election. So we will see you again. See you again on Wednesday for another episode of the Ledipo Business Hour. Thank you so much everyone for watching. God bless you. Enjoy the rest of the week po. Bye-bye po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113.
Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.